ko siya. Naiiyak na sabi ko. Bea, malalim ng gabi. Ipagpabukas na lamang natin yan. Don't worry, sasamahan ka namin sa pagpunta ron. Umiling ako sa sinabi ni Orip. Sinabi na nila sa akin na buhay ang asawa ko at nasa maayos na kalagayan ito. Kaya bakit pa namin ipagpapabukas yun? Kung pwede ko naman siyang puntahan ngayon, makakapunta naman ako kahit mag-isa lamang ako eh. Ako na lang. Kahit ako na lang mag-isang pupunta, ibigay niyo lamang sa akin ang address. Sigaw ko at bumuntong hininga sila. Bea, yung address niya, Jay, Poirier. Kaya nag-aalangan kaming sabihin sa'yong totoo eh. Pero nangako rin kami na kung may mahahanap kaming info at may update sa kaibigan namin, ikaw ang unang makakaalam dito. But Bea, thank you. Hindi ko kalilimutan ang kabutihan ninyong ginawa, pero ang address niya, please. Gusto ko malaman kung saan yun. Nakikiusap na sambit ko sa kanilang tatlo. Ibigay nyo na lamang, sabi ni Poirier. Kung ayaw mo na magpapigil pa, sasamahan ka namin. Kukunin ko lang sa loob ang susi ng sasakyan ko. Paalam ni Jay at patakbong pumasok pa siya sa loob ng bahay nila. Tatawagan ko muna ang asawa ko para makapagpaalam na rin. Ano naman ni Poirier at tumalikod pa siya para tawagan nga ang asawa niyang si Rio. Ako rin. Sasabihin ko sa kanilang tungkol kay Lance. Sambit ni Orip na kinuha kong pagkakataon upang iwan sila doon. Hindi na ako makapaghintay pa. Wala na rin naman akong inaalala pa dahil nasa mother-in-law ko ang mga anak ko ngayon. Mabilis na sumakay ako sa kotse at si Poirier agad na nakapansin sa akin. Patakbong lumapit siya sa akin at kinutok ang bintana ng sasakyan ko. Bea, sabay tayong pupunta doon. Narinig kong sigaw niya pero hindi ako nakinig. Pinaharurot ko ang sasakyan ko papalayo. Ihintayin mo ako, mahal ko. Parating na ako, tiuwi na kita sa bahay natin ngayon. Halo-halo ang emosyon ko at that moment. Nangingibabaw ang siyang nararamdaman ko pero isang masakit na katotohanan naman ang madadatan ko. Bea? Sambit niya sa aking pangalan. Naluluhang tumangutango ako. Naaalala niya ako. Nagagawa niyang sambitin ang pangalan ko. At nakikita ko rin naman sa mga mata niya na nakikilala niya ako. Oo, ako to. Ako to, Lance. Ako nga si Beatrice. Sabi ko at parang hinihipa ng dibdib ko. Kailan lang ang mga alaka kung bumalik pero ayon din sa private investigator nila, nagka-amnesia si Lance dahil sa head injury nito. Kaya pala hindi siya nakabalik agad sa amin dahil nakalimutan niya kami. Masakit man sa parte kong makalimutan ako ng asawa ko, pero nawala yung lahat na makita ko ulit siya. Sobrang saya ko at nawala ang tila bakal na kinakabit sa aking leeg, kaya nakahinga ako ng maayos. Umuwi na tayo, Lance. Wika ko, tinawakan ko ang kamay niya. Naramdaman kong malamig na bagay sa daliri niya. Bumaba ang tingin ko doon. At akala ko nung una wedding ring namin yon pero nagkamali ako. Hindi na ito ang singsing niya. Huminto saglit ang pag-iyak ko at umawang ang mga labi ko. Muli ko siyang tinignan. Lance? Franz, mahal? Nanigas ako sa kinatatayuan na makarinig ako ng boses babae at lumapit ito sa asawa ko. Yumakap siya sa braso nito at di niya na ako pinapansin. Franz, maambunan ka rito. Baka magkasakit ka, halika na sa loob, mahal ko. Namanhid ang dibdib ko sa narinig at nalilitong tinignan ko si Lance na hindi na sa akin nakatingin kung hindi sa magandang babae. May kistap sa kanyang mga mata. Nakikita ko lamang iyon sa tuwing sa akin siya nakatingin. Bakit sa iba nakikita ko na rin yon? Naiiyak ako. Para may mumunting selos ang nararamdaman ko. Tara na, Franz. Sandali lamang, mahal. Parang bigla ako ng lambot. Agad na nangatog ang aking tuhod. Anong mahal? Sino siya? Sinong babaeng to? Bakit? Sino po sila? Sino ka? Sa halip sagutin siya. Binalik ko lamang ang tanong niya. Sino ka? Ulit ko sa tanong ko. Nermiza ang pangalan ko. Asawa ko si Franz. May kailangan po ba kayo? Mabilis naghanap ang mga mata ko sa isang ebidensya kung totoo ba ang pinagsasabi nila. Tila may kung anong patalim ang bumuon sa dibdib ko na makita nito ang kaparehang singsing na suot ng aking asawa. Lance? Franz. Franz ang pangalan niya. Pagtatama sa akin ng babae at umiling ako. Nagsimula na ulit ako sa pag-iyak. Hindi ko magawang punasan pa ang pisngi ko. Lance, ano to? Matagal bago niya ako sinagot. Kasal na ako kay Nermiza, Beatrice. Patawad. Napahawak ako sa dibdib ko. Para ako nabingi sa narinig at pakiramdam ko, huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tibok ng puso ko'y saglit huminto hanggang sa bumilis ang pintig nito. Lance, hindi ko matanggap. Paano kasal na siya sa iba?
Kami ang kasal. Asawa ko siya. Asawa ko si Lance. Hindi totoo yan, Lance. Hindi mo siya asawa. Ako ang asawa mo at hindi siya. Sigaw ko sa kanya at nalaglag ang mga luha ko. Bea, nakikita kong maayos na siya. Pero ayoko nagbibiro lamang siya ng ganito. Lance, umuwi na lang tayo, hon. Let's go. Marami pang naghihintay sa'yo. Mahal ko. Nagsusumamong sambit ko. Sinubukan ko siyang hawakan sa kamay pero tinabig ng babae ang kamay ko. Tigilan mo ang asawa ko. Wala kang karapatan para hawakan siya. Umalis ka na. Asik nito sa akin pero hindi ako nakikinig. Ang gusto ko iuwi si Lance sa amin at ayoko matagalan pa kami rito. Nermisa, ikaw ang umalis dahil hindi ka namin kilala. Sigaw ko sa kanya at nagawa ko siyang itulak. Beatrice! Pasigaw na sambit ni Lance sa pangalan ko at ang ginagawa niya ay labis sa ikinagulat ko. Nagawa niya akong itulak. What the heck, dude? Boses yun ni Jay at nagawa niyang sagurin si Lance. Mabilis naman akong inanalayan ni na Poirier at Orip. Naitayo nila ako at gulat na gulat pa rin ang reaksyon ko sa ginawa niya sa akin. Nagawa niya akong saktan. Itinulak niya ako dahil din sa ginawa ko sa babae. Sumusobra ka na. Bakit mo tinulak si Bea? Malakas na sigaw naman ni Poirier. Hawak na Jay ang kwelo ng suot niyang itim na shirt at habang umiiyak naman ang babae. Parang mababaliw ako sa eksenang ito. Parang hindi kayang i-process ng utak ko. Nakakabigla. Sobrang bilis ang pangyayaring ito. Ano bang ginagawa niyo rito? Umalis na kayo. Pagtatabay sa amin ni Lance kaya napahikbi ako. Ano nangyari? Bakit siya ganito? Bakit ganito ang inaasal ng asawa ko? Bitawan na po ninyo ang asawa ko. Nakikiusap ako sa inyo. Umawang ang labi ko sa gulat. Bakit? Bakit ganoon? Bakit pamilyar sa akin ang boses niya? Parang narinig ko na iyon pero hindi ako sigurado. Ano? Ano ulit ang sinabi mo? Seryosong tanong ni Poirier sa babae. Dahil doon binitawan niya ako para lang makalapit siya rito. Dahil din sa gulat bumitaw din si Jay kay Lance kaya't nasaktan lang akong lalo na makita kong pagtago niya sa babaeng nagngangalang Nermisa sa kanyang likuran. Nakahawak sa siko ko si Orip. Maski siya nagulat din pero nanatili siya sa tabi ko at ang malulutong na mura niya lang ang lumalabas mula sa bibig niya. Mabuti pa umuwi na kayo, Jay. Masyado na kayo nakakaabala sa amin. Walang emosyon na sambit ng asawa ko. Hindi ako makapaniwala na ganito na ang pag-uugali niya. Bakit parang may mali? Ano lang ang hindi niya naaalala? Talaga bang nagka-amnesia siya dati? Hindi ko maintindihan. Naguguluhan na ako. Parang ibang tao lang kaharap ko sa mga oras na ito. Ipaliwanag mo sa akin ngayon kung anong narinig namin kanina, Lance. Malamig na saan ni Poirier. Ano bang ipapaliwanag ko sa'yo? Walang ganang tanong ni Lance na kahit tapunan ako ng tingin, di niya man lang magawa. Tila kakapusin ako ng hininga sa tuwing nakikita ko ang maingat na paghawak ni Lance sa siko ng babae. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lalapit ba ako sa kanila at pagsasalitaan sila ng hindi magaganda o but I can't. Naninibago ko ngayon kay Lance. Hindi ko magawang ingat na ingat talaga siya. Ang narinig namin kanina, Lance. Tama bang narinig namin o nagkakamali lamang kami? Tanong ni Orip. What? That asawa thingy. What is the meaning of that, Lance? Sigaw ni Jay sa kanya. You heard it right, Jay. She is my wife now. Hindi na nga nakapagpigil pa si Orip at siya na talaga ang sumugod kay Lance. Umigkas ang kamuo niya sa panga ng asawa ko at di man lang siya inawat ang dalawang kaibigan nila pero ni hindi rin nagpatinag si Lance. Nakatayo lamang siya at pinoprotektahan pa rin niyang umaangkin sa kanya na asawa raw siya nito. I don't believe her. Bullshit. Hindi kami pumunta rito para lang makipaglokohan sa inyong tang-ina ka. Jay, sambit ko sa pangalan niya. Nilapitan ko na siya. Beatrice. Umiling ako sa kanya. Mabigat man sa dibdib pero hindi na dapat sila mag-away pa ng ganito. Calm down please. We won't understand each other if we don't talk properly. Jay? Nakikiusap na saad ko sa kanya. At lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. We've been looking for you a long time, Lance. So don't waste our time coming here in the middle of the night. Umayos ka. Babala pa ni Poirier sa kanya at nagawa siya nitong iduro. Why? Do we all have something to talk about? And how did you find me? He asked confused. Shit, Lance. Sa tingin mo, bakit kami nandito kung di dahil sa'yo? Please, Poirier. Ayaan mo ako, Bea. Tatamaan talaga sa akin ang gagungan at di ko talaga siya tatantanan. Ginagalit niya ako eh. Sabi niya pat pinatunog ang buto sa kamay niya. Sino ba kayo? Bakit ba nandito kayong lahat? Anong kailangan mo? Hindi ikaw ang kinakausap namin.
Pwede mo bang itikom yung bibig mo? Naaasar na tanong naman ni Orip. Nagagawa niyang pagalitan ng babae ngayon dahil alam niya na may mangyayaring hindi maganda, lalo pa sa pinahayag nito kanina. Don't talk to my wife like that. Napayoko ako sa sinabi ni Lance. Ipinagtatanggol na talaga ang babaeng ito. Totoo kaya yon? Dahil paano nangyari na asawa na niya ito? Hindi ko kayang tanggapin. Parang ang hirap. Napaka-imposible. She's not your wife, Lance. Nawala ka lang ng 2 taon, may papakilala ka agad sa amin, asawa mo. Pinaglololoko mo talaga kami. Matigas na saad ni Jay. Sa totoo lang, pinagtulungan nila talaga ang aking asawa, pero parang wala rin lang talaga iyon kay Lance. Hindi siya naapektuhan na unti-unting nagkakagalitan na apat. Paano na lang kung sumama pa ang iba pa niyang mga kaibigan? Dahil alam kong ganito rin ang mangyayari. She is. Kasal kami. Seryosong saad niya. Pinakita pa sa mga daliri niya ang suot na singsing. Walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko. Ang sakit makita ng mga yon. Hindi ko inaakala na mangyayari to. Na makikita ko siya na may kasama ng ibang babae. Hindi ko nakita sa panaginip ang lahat ng ito. Dahil alam ko hindi kami aabot sa ganitong puntong may ibang babae na siyang mamahalin bukod sa akin. Lance, ano nangyayari sa atin? Bakit? Bakit nagkaganito na tayo? Lance, Daniel. Kung may pag-uusapan nga tayo, pumasok kayo sa loob. Mariing sambit ni Lance at hinila pa niya ang babae. Lance, sambit ko sa pangalan niya na ikinahinto niya. Hindi ko alam kung bakit nandito ka rin, Bea. Sabi niya lang at nagsimula ulit siyang maglakad. Nanginig ang mga kamay ko, nanlalambot ang aking tuhod. Napayakap ako sa sarili ko nang biglang humangin at sa namamanhid kong katawan nilamig pa rin ako. Suotin mo muna to, manipis lang ang damit mo kaya lalamigin ka talaga. Ani sa akin ni Poirier at siya na rin ang nagpatong ng jacket niya sa balikat ko. Dahil sa pagmamadali ko kanina, hindi na ako nag-abala pang magpalit ng kasuotan. Puting t-shirt at kulay dilaw na pajama lamang ang suot ko ngayon. Nakatsinelas din ako. Salamat. You don't need to say that, Bea. Tandaan mo lang ang samahan natin magkakaibigan. At kahit si Lance pa ang matalik naming kaibigan sa'yo kami kakampi, hindi sa kanya. Aniya. Alam mo naman na malalagot kami sa babae kapag pinabayaan ka namin. Ani Orif. Napangiti ako. Kahit papaano, gumaan ang bigat sa dibdib ko. Pinatuloy pa rin talaga nila kami kahit mainit ang ulo nilang pareho. Ayaw pa nga pumasok ng 3 pero nang dahil sa akin, sumunod pa rin sila. Sakto lang ang laki ng bahay at hindi naman masikip. Malinis at maganda ang loob. May mga simpleng gamit din sila. Ganitong klaseng buhay na ba ang gusto ni Lance? Na kung tutuusin, higit na marangya ang buhay na meron kami sa Manila. Kung mahal na nga niya ito, kaya ba? Kaya ba hindi na siya umuwi sa amin? Sa loob ng 2 taon, nagawa niya kaming tiisin. Mas masaya ba siya? Mas masaya na ba siya sa piling nito? Bakit? Hindi na ba niya ako namimiss? Si Lou. Marahas kong ipinilig ang ulo ko dahil sa negatibong naisip ko. That is very impossible. Ako lang ang mahal niya at hindi magbabago ito. I wonder kung anong trabaho mo rito, Lance? According to our investigator, 3 buwan pa lamang tayong naninirahan dito. Pagsisimula ni Jay. Pinaimbestiga mo na ako. Baka tinatanong mo pa ako niyan? Tanong ni Lance. May iritasyon pa ang kanyang boses. Sa tono rin hindi siya interesado na pag-usapan namin yon. Magkatabi sila nakaupo ng babae at ako naman. Katabi ko si Poirier at Orip. Nasa left side naman si Jay. Wala rin akong makuha na impormasyon tungkol doon. Maliban sa nagtuturo sa mababang paaralan ang tinatawag mong asawa? Nanunuyang saad pa ni Jay. Gusto niya rin talagang galitin si Lance eh. Isa kang teacher, miss? Kung asawa mo talaga si Lance, saan naman kayo kinasal? Si Poirier naman ang nagtanong. At sa kanilang 3 siya talagang mabilis mag-init ang ulo. Pero si Orif naman ang sumuntok sa asawa ko kanina. Ako lang ang kausapin ninyo at hindi ang asawa ko. Napaigtad naman ako sa gulat dahil sa pagdantay ng paa ni Jay sa center table, nagawa sa kahoy, kaya maglilika talaga iyon ng ingay. Nararamdaman ko talaga na may mali. May mali at ayoko munang tuklasin. Makahulog ang saad pa nila. Ang akala ko, Lance, na sa ating magkakaibigan, ako na ang pinakamasamang asawa sa lahat dahil sa ginawa ko nun kay Elise. Pero mas malala palang ginawa mo. Nawala ka at hindi namin agad nahanap. Natagalan pa kami ng 2 taon. Si Bea wala siyang ginawang iba kundi ang hanapin ka rin niya. Lahat kami nag-aalala at mas higit siya. Tapos ito lang madadatan naming lahat. Ang malalaman namin na may asawa ka na? Pinahintulutan na ba ng bansang ito ang pagkakaroon ng 2 asawa? Lance, nasa Pilipinas pa rin tayo. Si Narmiza lang ang alam kong asawa ko. Wala nang iba. Sabat niya.
Ano naman sa'yo si Bea? Matagal na kaming tapos. Malamig at seryosong sambit niya. Lance? Sambit ko sa pangalan niya. Bakit ba niya ako sinasaktan? Bakit ba siya ganito sa akin? Please, Bea. Hindi pa ba tapos na sa akin ang lahat? Umiling ako sa sinabi niya. Paano niya nasasabing tapos na sa amin ang lahat? Hindi pa, Lance. Ako ang asawa mo. Hindi ko paniniwalaan yan. Ako na nakikiusap sa'yo, Bea. Tigilan mo na ako. Ayokong saktan ng asawa ko dahil sa mga sinasabi mo ngayon sa amin. Saad pa niya at ako ang gusto mong masaktan? Lucas? Tanong ko. Umuwi na tayo. Umuwi na lang tayo sa Maynila, Lance. Hindi itong buhay na meron ka, please. Umuwi na tayo. Nakikiusap na usal ko sa kanya at nagawa ko pang tumayo para lang lapitan sa at hilain na. Ayoko. Lance, pwedeng uuwi ako, pero hindi dahil sinusunod kong gusto mo, Bea. Hindi mo ako mapipilit ngayong sumama sa inyo pa uwi. Matigas na sabi niya. Wala nang kasing sakit sa dibdib ko ang mga sinabi niya at sobrang lamig na ng pakikitungo niya sa akin. Parang di na siya ang Lance na kilala ko. Ibang tao na siya. Mas gugustuhin ko pa na malaman na patay ka na, Lance, kesang malalaman namin na buhay ka, pero ang laki mong tanga. Malamig na saad ni Poirier. Magkamukha kayo ng kaibigan namin, pero parang hindi ikaw si Lance. Ibang tao ka. Ibang tao ka sa paningin namin. Dugtong naman ni Jay. Lahat kami nag-aalala sa nangyari sa'yo, sa kalagayan mo, pero nandito ka lang din naman nagpapase sa kandungan ng ibang babae? Or hindi natin makauusap ngayon na maayos ang lalaking yan? Mukhang nakakaistorbo nga tayo. Tara na, bumalik na lang tayo sa ibang araw. Jay, gusto ko pang makausap si Lance. Pakiusap ko.